Alam naman natin sa ating terminal airport sa Pilipinas ay samot-sari na nga ang mga modus na nangyayari doon. Isa na nga rito ang pinakasikat na laglag bala modus sa mga bagahe ng mga pasahero. Pero nitong nakaraang araw lamang ay isang sikat na vlogger na si Kabatang Paano ang iyong gagawin? Pag ang iyong manok na panabong ay aking nilutong ginawa kong fried chicken. or kilala sa pangalang Kimberly ang nabiktima nga ng kakaibang bagong modus di umano kung saan isang pasahero nga habang papunta ang mga ito sa kanilang eroplano habang nakasakay sila sa shuttle bus ang bigla na lamang gumawa ng eksena at nagsisigaw sa loob ng nasabing bus habang sinasabi nga nitong nawawala ang cellphone niya. At laking gulat nga ng nasabing vlogger na si Kabatang nang biglang tumunog nga ang cellphone sa loob ng kanyang bag at hindi nga nito malaman kung paano nga ito napunta sa loob ng kanyang nasabing bag. Panoorin natin at alamin ang buong katotohanan kung ano na naman ba itong panibagong modus na ito, kung bakit may mga ganitong klaseng tao na walang halong pagsisisi kahit alam nilang hindi naman sila sigurado sa kanilang mga binibintang. At pakinggan nga natin ang naging paliwanag nitong si Kabatang kung ano ba talaga ang naging punot dulo at bakit napunta sa kanyang bag ang sinasabing nawawalang cellphone. Yung sandaling hindi ko lang nasara yung bag ko, ito na yung nangyari sa akin. Nasira na yung mood ko, yung mga kailangan kong gawin dahil lang dito. For context, hayaan ko na lang siya na magkwento sa inyo kasi nga hanggang ngayon, sobrang nai-stress pa din ako at hindi ako makatulog kasi nagmukha akong magnanakaw sa harap ng napakaraming tao. Ayun, siya na lang yung magkwento sa inyo ng mas detalyado. Kung napanood ninyo yung TikTok ko kahapon about sa incident, ito yung kabuuan na nangyari doon. Sa mga nagtatanong paano napunta yung cellphone nung ate sa bag ko na hindi ko din alam. Na lang yung magkukwento para mas accurate yung mga details na nasabi. Kasi ako, hindi ko makakwento sa inyo ng ayos kasi hanggang ngayon nanginginig ako. At grabe yung accusation na ginawa niya sa akin. So, August 16, mga 11 p.m. kasi 12 midnight ng August 17 yung flight namin from Manila to Cebu. So, mga 11, papasok namin boarding gate. Tapos ito yung oras kung nakikita nyo. Kung nakikita nyo lang naman, ikal yung kapatid niya, yung carry niya na bagahe. Pahinto pa kami dyan. Ito, nakapila kami. 11:13 p.m. yan. Nagbi-video pa kami. Yan, video pa. Na-realize tong kapatid niya na wala niya yung boarding pass niya. Kaya ang ginawa nila, dalawa ay nagbukasan sila ng bag. Hinalap nila yung boarding pass ng kapatid. Nahanap naman nila. Ang mali lang niya, hindi niya nasara yung bag niya. So, tatlo kami dun na. Siya, ako, tas yung kapatid niya na first time niya kasi magsasakay ng aeroplano. Kaya, pinibiro niya na may mga interview, mga ganon. Ito yung bag niya. Yan, yung bag niya. Malaki kasi yan. Diba? Na boarding gate na, nakalabas na. So, pasakay na kami ng shuttle bus. Nakasakay kami ng shuttle bus, medyo punuan na, maraming tao. Isa na lang yung vacant seat. Pinaupo namin dun yung kapatid niya. Ito yung kapatid niya, paharap. Tapos, ito kaming dalawang ate, nakaharap dun sa kapatid niya. So, marami kaming katalikuran. Tapos, hawak namin yung mga maleta na yung maliliit. Kasama na to, shoulder bag niya nakaganyan. So, katawanan kami. Pero yung tawanan naman namin is, yung kami-kami lang, tapos nag-uusap, normal na nagbibiruan, ganyan, habang nasa biyahe. So, habang nag-uusap kami, may naririnig kami sa background namin na parang may sumisigaw, pero hindi namin siya, wala kaming pakialam nung una kasi pakialam sa mga business nila kung ano man yun. Kaso nung palakas yung boses na, bakit nasa bag mo yung, nasa bag mo yung cellphone ko? Parang ilang beses na yun sinisigaw. Pero yung unang hindi malinaw kasi nag-uusap-usap kami. Nung lumakas na talaga, napalingon kami. Napalingon na Ako muna yung napalingon. Kasi ang ingay, eto yung spacing namin. Ito yung couple kasi sila. Tapos sa likod ko may dalawang lalaki. Tapos, may isang ate dito. Tapos, nandito kami sa pinaka-side. Ngayon, doon ako nakatingin sa mga kasama ko. Siyempre, ba't ako titingin sa kanya? Ngayon. So, ang nangyari, ang ingay ni ate. Ang ingay. Na para bang, sabi ko, ay baka may kaaway to sa ate. Hindi ko pinapansin. Ngayon, so, lumalakas yung boses niya. Ano sabi niya? Basta galit siya, napasigaw na, bakit nasa bag mo yung cellphone ko? Ganon, galit na galit siya. Na kaya, napalingon din ako, sabi ko, sino kaaway nito? Nagulat talaga Nagulat ako na sa ganito kanya yung expression ko, sabi ko. Bakit mo mapupunta sa bag ko yung cellphone niyo? Sa bag mo nakuha sa'yo Nakuha daw sa kanya. Tapos yung dalawang lalaki na pagitan namin sa bago yung couple, kiniklaim din nila na nakuha nga raw sa phone. Na hindi namin nakita kung paano napunta sa bag niya at kung paano rin nila nakuha, hindi namin naramdaman. Ang sabi nila, tinatawagan daw nila, nagre-ring daw nearby. At hinanap nila yung sound. Tapos, yun nga, pagka nakita daw nila dito, yung lock screen daw kasi. Kumbaga, parang sa likod ata, di ba? Parang dinay mo pa nung kuya yan, parang nakita nila. Pero sa likod Yan, ganyan. parang Kasi nakita daw niya yung lock screen. Tapos natunog nga raw. Tapos, syempre, since nakita na nga daw nila, yung first response daw na, is kinuha nila. Tapos, doon lang nag-react yung babae, nung nakuha na nila. Na, hindi rin naman namin alam, kasi nagkukwentuhan kami. Tapos yun nga, syempre sumagot kami kasi nga, wala naman talaga kami, lalo na siya, wala naman talaga siyang alam. Ako, sumagot talaga ako kasi pag nanahimik ka doon,
ang mangyayari nun, parang inaano mo parang tahimik ka, sige, parang kiniklaim mo na kinuha mo kasi guilty ka. Ngayon sabi ko, bakit kung mapupunta sa bag ko yung cellphone nyo? Hindi ako pala ganun talaga. Sa parang, naano na lang ako kasi sobrang daming tao nakatingin sa akin na parang, uy, magnanakaw, ganun. Also, syempre, lalo ngayon, maraming incident sa airport, yung mga nang planted items sa bag nung, kahit di naman talaga sa kanila, di ba, tanimbala or droga. Malay mo, yan, may mga nauna na kumuha. Then, since open yan, baka nilusot doon, nakalagay yan. Ito yung laptop namin, nakalagay dyan, Yung iPad ko na ginagamit namin ngayon pang video. camera at cellphone din yan. Ito. Simula nung sumagot, sabi namin, huwag kayong basta-basta namimintang, malay nyo, may may nagtitrip, ganyan-ganyan, nanahimik silang couple. Tingin mo kung magnanakaw ako, bakit ko igaganyan yung Kaya, cellphone? ayun nga, I-display at hindi ko papatayin na mag-ring. Kung magnanakaw, di ba, dapat tagong-tago, tas pinakailalim. Tapos Oo. nasara, sinong tanga magnanakaw na ganyan lang, makikita kagad, tapos hindi pa isasara yung bag, di ba? Oo. Ganyan yung explain namin doon sa couple na yun. Pero yun nga, nung pagbaba, parang nagmamadali sila, nauuna sila, umakit ng airplane. Tapos yung paakit na nga, kinausap namin yung staff ng SEDPAC. So, nag-ask kami nag-request kami kung may CCTV ba sa shuttle bus, kasi yun nga na akusahan siya na nagnakaw. Gusto namin magkalinawan kung paano nangyari yun. Baka mamaya may modus to, kasi hindi naman biro yung nangyari sa kanya, basta-basta ganon, di ba? Kaya ang sabi ng SEDPAC is, nireport naman daw nila sa RS nila, tapos, since ayaw din naman namin mag-cause ng delay sa ibang mga pasahero, sabi na lang namin is, since nakausap kami ng RS, magre-request kami ng CCTV, tapos parang i-handle na lang pagkalandang Oo, sa sa Cebu. Cebu. Tapos yun naman, sabi naman nila, pagbaba, lumapit lang daw sa mga help desk doon is since na-heads up naman na daw about doon sa incident nga. Iko-comfort namin daw yung couple is amin na daw yun at pati yung pagreklamo sa kanila. Kaya yung nung pag-land nga namin sa Cebu is inantayin namin sila makababa. Nauna kasi kami bumaba kasi mas harap yung seat namin. Inantayin namin sila, in-approach namin sila na maayos na sinabi namin, "Sir, gusto po namin kayong makausap tungkol sa nangyari kanina." Tapos yun, asking na paano nila nasabi, anong nila, basehan nila. Tapos yun nga, in-explain nila na, kasi ma'am, Dinedemo niya pa kung paano. Basta parang ini-insist talaga nila. Nasa bag ko talaga nakuha yung phone. So, yun nga, parang sabi nga nila, kasi nga ma'am, nakita nga po sa bag nyo. Sabi ko, paano, saan po ba nawala yung phone nyo? Sabi, pagsakay namin ng bus, nasa amin pa, sabi nilang ganon. Bigla na lang daw nawala. And then, nung tiyatawagan nga, eto, parang hindi na naman na ganyan. Isipin nyo ha, napakabilis ng mga pangyayari dun sa bus na parang kailangan ko pa ng extra effort kasi malayo siya Kung dudukutin ko yung cellphone niya, kailangan ko pang gumano. Na-explain nga namin sa kanya, ma'am, kasi maraming pwedeng posibilidad kung paano nag-end up tong phone nyo sa bag niya nang di rin niya alam. Kasi marami nga yung mga ganyan modus-modus, di ba? Tapos, sabi namin, bakit kayo magnanakaw? May sarili po kaming pera, hindi naman sa pagmamayabang. May sarili kayong mga gadgets. Ito pa nga po, punong-puno ng gadgets yung bag namin. Ba't naman po namin kukunin yung phone nyo? Tapos parang, kasi nga parang in-explain niya na yung reaction niya, ganun, kasi nga nanakawan siya. Sabi ko, okay, sige, naiintindihan naman yun. Pero yung bang magpakumbaba sila ay, sige, sorry kung di naman talaga kayo, parang sabay nating i-review mga CCTV ganun. Parang walang ganun. Kaya sabi ko, ganito na lang po. Sige, pumunta po tayo doon since mag-file po kami ng report at para makahingi din po ng copy ng CCTV. Parang na-trigger sila, parang, sige, parang ganon yung dating. Sabi ko, sige po, tara po sa So, pagdating doon, paglabas namin, medyo ang hirap din ha. Pumunta ako sa help desk ng PNP, walang tao. Kaya napadpad ako doon sa parang ng SEDPAC. Doon, tinulungan nila ako mahanap yung sa PNP. Tapos tinawag naman nila, may lumapit naman na police. Tapos, yun nga, nag-explain sila. Tapos parang yung couple, yung babae, na parang, kami na nga itong nanakawan. Hindi, ganito muna yung nangyari nun. May lumapit sa amin na police. Tapos, parang sabi ng police, ay, maliit lang to. Parang ganun sabi ng police, maliit lang to. Baka pwedeng pag-usapan. Sabi namin, hindi po kasi basta-basta yung pagbintang na nangyari at napahiya po yung tao. Ganon yung sabi namin. Parang sabi ng couple, okay naman na daw sila, kaya daw nila i-let go na sa kanila yung cellphone. Sabi ko, ay nabalik naman daw sa kanila yung phone. Sabi na, yung phone nyo na ibalik. Pero yung pagpapahiya nyo dun sa tao, nakasakama ko, mababalik nyo ba? Tapos parang nagagalit pa si ate girl na kami na nga itong nanakawan. Tapos tumatawa siya. Kayo pa magre-report. So parang ini-insist pa rin nila na kayo na nga itong nanguha. Kayo pa may balak na mag-report. Ganon. Tapos, hindi ang haba ng usapan, ilang mga pulis yung pumunta sa amin. Imagine, nagland kami, mga 1. Ang tagal ng usapan na yun, kung sino-sinong pulis na yung dumating doon. Kasi nga, try na kung pwede usapan. Pero kasi wala kami nakikita na kumbaga parang walang pagpapakubaba sa kabilang side na, sige po, tsaka kung nanakawan kayo, diba? Kaya dapat yung first na mag-initiate ng mag-request ng CCTV, hindi yung kami pa. Gets mo? Parang ayaw pa, nagganto pa nga yung ate na parang, hindi man ito exact words ha, parang sabi niya, do you know how long it takes na mag-request na doon CCTV? Sabi niya, I'm a manager.
Ang sinagot ko na mag-aantay kami. Aantayin namin kahit gano'ng katagal. Ganon yung ano niya. Tapos umiira pa siya. Kaya, ayun, ako yung, nag-speak up na lang din for her kasi nga, hindi talaga to sanay. Traumatized talaga ako. Hindi talaga to sanay. Naiiyak na ako kasi nga, grabe yung pamamahiya. Parang sabi ko, yung mga tao tumitingin sa akin, hanggang ngayon naiiyak pa din ako, wala akong tulog. At sabi namin na kung makakahingi naman CCTV at mapatunayan wala talagang kinalaman, mahingi na lang silang sorry. Ang sabi, bakit kayo magsasorry? Parang ganon. Ganyan yung response nila, di ba? Pinupush ko, sabi ko na lang, Kaya, ate, pag po napatunayan na wala akong kasalanan, hindi ko talaga kinuha yung cellphone, baka naman po pwede kayo humingi ng sorry. Wala, taas na si ate. Sabi niya, sayang yung 5 days ko. na parang sila Parang lang kasalanan ko yung ano. Sabi niya, sayang yung 5 days vacation ko. Kakauwi ko lang ng Pinas. Basta yung aurahan niya. Sige, manager ka ate. Okay? Yung parang aura na sayang nga ang vacation niya sa Pinas. Yung bagong kakauwi ng Pinas na parang ang taas ng tingin sa sarili. Naku, nang gigigil talaga ako. Hindi ko pinairal. Alam niyo kung pinairal ko yung pagiging vlogger ko, binidyohan ko siya. Kung gusto ko ng iskandalo, kung gusto ko ng trending, kung gusto ko ng for the views, binidyohan ko talaga si ate. Kasi hindi. Nirespeto ko yung pagiging tao na baka na, oo, reaction ni ate yun. Na, oo, nanakawan siya. Kahit ako napahiya ako doon. Sabi, ang inaantay ko lang, ate, mag-sorry ka naman. Ipakasabihin mo naman sa mga tao dito na, pasensya na. Ganun yun lang inaantay ko. Ayokong umabot kami sa PNP, ayokong umabot sa blatter. Yung, ano lang ba na, sabihin mo, sorry Ning, nagkamali ako. Tingnan natin yung CCTV, kung ano talaga nangyari, ganun. Wala, ayaw nilang magtingin ng CCTV. Ewan ko kung si ate, ano lang, sayang yung oras niya, or baka may tinatago siyang hindi ko alam. So ayun, baka may panibagong modus na naman or talagang may pagkukulang din sila. Pero na lang din namin para maiwasan at maging aral sa iba. Yun ang lesson learned talaga na laging i-close ang mga Sipin niyo, ang laki ng nguso ng bag ko, diba? Ito kasi dala ko on the go, kasya camera ko, kasya laptop ko, kasya iPad. Lahat ng gadgets ko nandito. Alam niyo naman na, hindi naman sa pag-ano, nagva-vlog ako. Ayan. Ako mahihain akong vlogger kasi nga, pag may nakakita sa akin tao na nagaganyan ako, tinatago ko agad yung camera. Ganun ako, kaya si ate, pasalamat ka ate, hindi kita binidyohan. Kasi sobrang antok na kami noong time. Wala pa kami tulog. Wala kami forward tulog. namin pagland ng Cebu, papasundo kagad, matutulog na kagad. Kasi hindi yun nangyari. Inabot kami hanggang alas 5. Imagine mo, alauna hanggang alas 5 kami doon sa airport. Ayun, tinawin ko lang sa inyo na sa mga nagtatanong, ito yung nangyari sa akin. Mahirap na maakusahan na magnanakaw at ipapahiya ka sa lahat ng tao na nandun. Isipin nyo ha, bus yun, shuttle, maraming tao, lahat ng sasakay sa airplane nandun. Tapos sisigawan ka, bakit nasa bag mo yung cellphone ko? Direct tingin sa mata, di ba? Parang ako matutunaw ako kasi nga sabi ko, tangina, magnanakaw ba ako? Kunin ko yung cellphone niya, ganun. Na maiiyak na ako kasi nga, hindi ako sanay sa ganun makikipag-away. Kasi, kaya nga di ako, umaano dito sa social media kung ano man yung mga gulo-gulo. Kasi nga, ayoko nang ganun, yung magaganito, magsasalita, mag-explain ng sarili ko. Pero ngayon, kailangan kasi for awareness na din sa mga tao. Kasi kahit ipinaliwanag namin na kung magnanakaw kami, bakit, kung magnanakaw siya, bakit niya hayaan nakabukas pa rin yung bag at ilalagay niya sa makikita mo kagad yung cellphone mo na ninakaw kuno niya. Ayun, Wala pa rin, parang, okay na nga nakuha na namin yung phone, ready naman na kami, let go, okay na kami. Ewan ko sa kanila, parang ganun yung attitude na pinapakita ni ate. Dalawa silang Ganun mag-asawa din ang sinasabi niya talaga doon sa pulis. Oo. Ganun ang sinasabi. Parang tuloy yung tingin sa amin ng pulis na, parang magnanakaw ata parang sila to lang ang naabala. Oo, Like, ganun. hello, kami rin may kami dito sa Cebu na kailangan gawin na naabala mo kami. As in, sobra. sobrang nakakahiya. Pasensya na ho kayo dun sa mga nandun na na nagkos kami ng, kumbaga, sagutan. Lahat tayo pagod. Lahat tayo may pinagdadaanan, problema. So, ayun, pasensya na po kung naabala kayo. Kasi hindi ko din naman po kinusto. Ayun lang, doble ingat kayo. Hindi ako naghahangad ng atensyon or anuman. Akin lang for awareness. At sana, mag-ingat kayo. Isara nyo lagi yung bag nyo. Huwag yung hayaan nakabukas kasi pwedeng ilagay dyan kahit pwedeng singitan yung bag nyo. Mali ko lang talaga na hindi ko siya saglit lang talaga yung pangyari. Ang bilis. Ayun lang. Matapos nga malaman ng nanay nitong si Kabatang ang inabot ng anak na pamamahiya at ginawang pagbibintang dito ng pagnanakaw di umano ng cellphone ng kapwa nito pasahero, ay naglabas nga rin ito ng kanyang video kung saan ay galit na galit nga nitong pinuna ang nasabing nagbibintang sa anak nito. Kung ako nakapasok at hindi umarang sa akin yung mga pulis doon at mga taga Cebu Pacific, putang ina mo, durog sa akin yung pagmumukha mong bote ng inakang pandakika ka.
So ito, nagbabakasakali lang ako na sana makarating tong video na to doon sa mag-asawa na nagpahiya at nag-akusa sa anak ko doon sa NAIA noong Monday ng gabi. So sa you girl, Joanna, hindi ko na lang kukumplituhin kasi baka sumikat ka. Ngayon, yung ginawa ninyo sa anak ko, yun ay walang kabayaran. You directly accused my daughter of stealing your phone without even asking kung siya ba talaga yung kumuha ng phone mo. Dahil sabi mo, nakita mo sa bag ng anak ko. Ni hindi alam ng anak ko na nandun yung phone niya at hindi rin alam ng anak ko na kayo rin ang kumuha ng phone niyo doon sa bag niya. So before ng flight nila, 10 o'clock yung sakay nila, so nag-send ng message sa akin yung kaibigan niya. So pakipost na lang ng video at yan ang message. Nung una, akala ko ipaprank lang ako. Pero nung nag-send na sa akin ng voice message, ito yung voice message, ayan. Bale tita, kanina po nasa shuttle po kami papunta na po ng airplane. Sepak po kasi kami. Ngayon po, naandar na po yung shuttle. And then kami po nila Kimi nila Katkat is nagtatawanan po. Tapos nakaharap kami kay Katkat kasi magkaharapan po yung pwesto namin. Si Katkat lang po nakaupo. Nakatayo po kami dalawa ni Kimi. And then bigla po may babae na sumisigaw na hindi naman po namin pinapansin kasi nga nagtatawanan po kami. Tapos sigaw, pataas po na pataas yung boses niya. Kaya napalingon na po kami. It turns out po na si Kimi po pala yung sinisigawan niya at sinasabi ba't daw po na kay Kimi yung cellphone. Yung bag po kasi ni Kimi is nakabukas. Tapos, sabi nga po nung nasa likod tayo namin is nakita daw po yung phone ng babae na yun sa bag ni Kimi kasi tinawagan daw po. Hindi na po namin nakita kung paano nila kinuha or paano nalagay po doon. And then ayun po, pinahiya po, napagsagutan po kami kasi na pinahiya po nila si Kimi eh. Tapos yung sabi po namin, magpupusa sila ng mimintang, ano yun naman po namin yung cellphone niya. Doon nahimik naman po siya. Tapos yun nga daw po, pinipilit yung asawa. Tsaka nung nasa likod po namin, na nasa bag daw po nga ni Kimi nakita. So yun po, nireport po namin sa staff. Tapos nagre-request po kami ng CCTV and i-ask pa raw po kung meron nga po. Tapos yung bus po, yung shuttle po, parang wala po siyang CCTV. So yung gusto po namin mamaya pagka-land is parang sa amin na daw po yun if magpa-file kami ng complaint or report or magkakaso po dahil sa pamamahiya po. Pero mag-help daw po ang SEPAC. Later po, kakausapin daw po pag-take off ng sign, seatbelt sign po. Grabe po yung pagbibintang nila, tita. Tapos talagang taas po yung boses ng babae. Kaya tinalakan din po namin sila. Nakakanginig po sa gigil kasi ano naman po namin yung cellphone niya. In fact, tita, ang dami po namin gadgets sa bag. Nandun po yung mga laptop, switch, mga cellphones. Ano naman po namin yung cellphone nila. Tsaka kung magnanakaw po si Kimi, ba't naman po niya iwang bukas yung bag niya. Kasi mali po natin may mga nan-trip or may unang nakuha tapos saktong nakabukas yung bag ni Kimi, dun po din wrap. So yun po tita, paalis na po yung airplane. Makamawala na po yung signal kaya yun po, yung babae po is naka-red na long sleeve. Hindi ko po alam kung sure kung jacket po ba. Tapos asawa niya po naka-white polo shirt. So yun ang voice message at yun ang nangyari. So sabi ko, wag na wag ninyong palalampasin yung ginawa sa inyo. Pagdating nila dito sa Bactan Airport, so that was 1 o'clock na ng umaga. Kasi nagbiyahe na kami nung matanggap ko yung voice message na yan, na sabi ng mga anak ko, nakasakay na sila, bumiyahe na kami kaagad ng mga kapatid ko, ni Kuya at saka si Clint, para sunduin sila sa airport. So pagdating namin doon sa airport, syempre, ang una kong hinanap, nasaan na yung mga anak ko? Kasi naglabasan na eh. Labas na yung mga pasahero. Tapos sila wala pa. So tinawagan ko si Batang, sabi ko, nasaan na kayo? Sabi niya man, nandito pa kami kasi kausap namin yung mag-asawa. Harap kami dito magre-report sila. So ipapablatter niya. So ito na nga. And then nakita ko na sila. So ito na yung eksena. Censored glass door yung nandun. Ngayon, pinigilan, kasi nag-ano na ako dun eh. Tinitingnan ko na una kung ano nangyayari sa loob. So, hindi ko masyadong marinig kung ano nangyayari. And then, nagsinyas na sa akin si Batang na ganun. Ibig sabihin, kalma, makalma. Pati yung aking bunso ganun, kalma lang. Pero bilang nanay, na ginanon mo yung anak ko kasi based sa explanation nila, nagsisigaw yung babae doon sa shuttle bus ng Cebu Pacific. Nagsisigaw siya doon na direkta niyang inakusahan si Batang na kinuha yung phone niya. So isang malinaw na pamamahiya yun. Isang malinaw na public humiliation yung ginawa mong poking ina ka. Ha? Natagalipa, Batangas. So ginawa mo sa anak ko, magkababayan pa kayo, pareha pa kayong Batangya, pero itong ginawa mo sa anak ko. Anyway, kahit sino naman,
na walang karapatan na para ganunin ninyo. So ngayon, nung nandun na sila, gusto ko nang sumugod. Susugod na talaga ako, sapok na talaga ako dahil kung ako nakapasok at hindi humarang sa akin yung mga pulis doon at mga taga Cebu Pacific, putang ina mo, durog sa akin yung pagmumukha mong boki ng ina kang pandakika ka. Sa ginawa mo sa anak ko, hindi ko palalampasin yun. Tapos ito nga yung kapatid ko si kuya, pinipigilan ako kasi alam nila pag ako nagalit eh. Alam ng lahat kung gaano ako magalit, lalong-lalo na sa anak ko. Kahit sino sigurong magulang, mapwera na lang sa kakilala kong isang magulang. Pero pag once na mga anak ko ng pakialaman mo, puking ina mo, wala akong pakialam kung maagrabyado ako o hindi. So ito na, sabi ko, I will not let this pass. We will not let this pass. So kailangan panagutan mo yung ginawa mong pamamahiya sa anak ko. So ang tagal pa bago na process kasi itong mga police marshal sa Mactan, hindi alam kung anong gagawin, kung paano nila i-solve tong problema. So sabi ko doon sa isang police, sabi ko, sir, pwede bang may immediate action na kung ano ba talaga ang dapat gawin. So yun nga, ang gusto kasi ng anak ko na ipablatter kasi nga yung pag-akusa nila sa mga anak ko sa pagpapahiya niya kay Batang, hindi yun basta-basta. And besides, ano yun ng anak ko nung bunsong anak ko, first flight na yun, she was so happy, she was so excited. At saka excited din mga anak ko na magkita kami, kasi 2 months kaming hindi nagkita, buhat nung umalis ako ng Cavite. I was so excited also na makita ko mga anak ko, pero iyon yung nangyari, very traumatic yung nangyari. So nang nandun na sa may, nandun na lahat ang mga pulis, nandun na din ang mga taga Cebu Pacific, ito pa daw ang sinabi ng babae. Kami na nga ang nanakawan. Gusto nila i-let go eh. I-let go na lang yung nangyari. Parang wala na lang nangyari. Ganun. So, sabi ng babae, kami na nga yung nanakawan. Kayo pa yung may ganang magreklamo. Yun ang sinabi niya sa mga anak ko. At may patunay yan. Naka-blatter na yan. Kasi sinabi nila yan. Yun ang sinabi nila sa Kinabatang. Paano naman yung poking ina mo, yung damage na ginawa mo, yung pamamahiya mo in front of many people doon sa shuttle bus, sa harap ng maraming tao na ginanon mo yung anak, paano naman yun? Ha? Na ganun-ganon na lang? Paano nangyari? Kung inakusan mo or ikaw man ang magnanakaw, ha? Kung dumukot ka ng cellphone ng iba, the first thing that you should do is to turn off the phone. Tago mo yun sa kailaliman at patayin mo yun para hindi mag-ring. Pero ayon sa statement ninyo, bukas yung bag ng anak ko, pinaring ninyo, nakita ninyo doon sa bag ng anak ko. So, ang unang bumungad sa iyo, yung wallpaper ng maganda mong asawa na mukha na mong palakang napas mo, doon sa bag ng nakabuyang-yang na ganyan. Tapos, nung makita ninyo, sabi nyo, kinuha nyo. So, hindi alam ng anak ko kung paano napunta sa bag niya at hindi rin alam ng anak ko kung paano ninyo kinuha. So, ang nangyari, ang posisyon nila, nandun yung aking bunsong anak sa harapan, nandito daw si Batang at saka yung kaibigan niya, tapos may 2 lalaki pa sa likod ni Batang, bago pa itong 2 mag-asawa na itong napakayayabang. So, nung nandun na, nag-insist na ang anak ko, dito sa Mactan Airport, nag-insist ang anak ko na mag-request ng CCTV sa Cebu Pacific. So, I'm calling out the attention of Cebu Pacific kasi sa shuttle bus niyo po ito nangyari na please help my daughter na ibigay ang CCTV. Kasi gusto namin linisin ang pangalan ng mga anak ko kasi maraming mga tao na nandun na nagulong-gulong. May isa pa nga daw na ali na biglang ginanon ang bag. Tingin niyo sa anak ko magnanakaw? Mayroong pangalang iniingatan si Batang. She has 5,600,000+ followers na nagtitiwala at nagmamahal sa kanya. At hindi sa isang putang inang cellphone mong magkano yung cellphone mo, nasisirain ng anak ko yun? Yung direkta mong pag-akasa sa kanya, hindi namin palalampasin yun. Ito na, ikaw ang nanakawan, di ba? Ikaw ang pinakaunang dapat mag-demand ng CCTV. You should be the first one to insist or mag-request ng CCTV footage. Pero anong ginawa mo? Ano sabi mo daw? I'm a manager. Do you know how long it takes to request for a CCTV? Diniscourage mo pa ang mga anak ko? Diniscourage mo pa na hindi basta-basta kumuha ng CCTV footage? Ikaw yung nanakawan, di ba? Dapat ikaw yung mag-demand. Pero nabaliktad, ang mga anak ko nag-demand ng CCTV kasi gustong patunayan ng mga anak ko at ihampas din sa putang ng pangit mong pagbumukha yung pag-akusa mo sa kanila. Ganon kabaho ang puwaki ng bunganga mo. Kaya sana makarating sa iyo tong video na to. Tapos nandun na kami sa opisina kasi nagpa-blatter na si Batang. So lahat na doon, in-explain na ni Batang ganyan. Nandun kayo, di ba? Tinitigan ko kung hindi kayo makatingin sa akin. Hindi ko inaalis ang mata ko. Sabi ko, kahit ganito kasing ang mata ko, sobrang nalaki ang mata ko sa inyong dalawa, hindi kayo makatingin sa akin. Tapos anong ginawa ninyo?
Dahil napahiya kayo? So, nag-report din kayo doon? Pinablatter ninyo ako kasi nag-ingay ako doon sa airport? Natural nanay ako. Poking ina ka. Pasalamat ka nga dahil nakaharang yung mga pulis doon eh. At mga taga Cebu Pacific na hindi ako papasukin eh. Dahil kung nakapasok ang poking ina mo, kalbo ka sa akin. At wala akong pakialam kung anong damage magagawa ko. Anak ko, yung pinakailman mo, pinahiya mo eh. Sobrang bait niya ni Batang. Kaya nga sinasabihan ko yan, maging palaban ka minsan. Maging palaban ka. So, ayun na nga, anong ginawa ninyo? Pasalamat lang kayo dahil nirespeto ko pa yung mga anak ko. Makalma lang, kalma lang. So, nandun ako sa labas. Nandun din ang kapatid ko may pipigil sa akin. Na gusto na kita talagang pagsasampalin. Natural naman eh. Hindi naman namin ini-invalidate yung naramdaman mo. Nung malaman mo na ganun. Pero yung hindi ka man lang muna nagtanong dahil napakaraming possibilities kung bakit napunta sa bag ng anak ko yung cellphone mong tatanga-tanga ka. Uula-ulaga, mamaas-maas ka. So ito lang ha, dahil hindi ka nag-apologize, hindi ka nag-sorry. Walang makitang kahit anong remorse sa'yo sa pagbintang mo sa anak ko. So yun yung rason kung bakit nagpa-blatter ang anak ko. Dahil talagang pag lumabas ang CCTV, isasampal talaga namin sa pagmumukha mo yung kagagahan mo at kaulagaan mo. Yung sobrang maas mong tatanga-tanga ka. Isasampal namin sa pagmumukha mo nang ikaw naman ang mapahiya para maramdaman mo kung gaano ka-traumatic yung ginawa mo sa anak mo. Ha? Pasalamat ka, hindi nga siya nakapag-live nun eh. Pasalamat ka, walang video. Pero may video dito, ilalabas din namin yan. At nang mapahiya ka, sana nung time na yun, nilamas-lamas ka na, pinuhunan ka na sa pambabas dahil sa katangahan mo. Sobrang yabang mo. Ha? Huwag niyong gamitin kung anong title mo, kung anong mang degree meron ka para manliit ka, mambintang ka ng tao ng ganun-ganun kadali. So ngayon, dahil napahiya ka na at wala ka na siguro pambawi, anong ginawa mo dahil? Pinablatter mo, pati ako. Pinablatter mo yung, hindi kita dinuro. Ha? Hindi kita dinuro, hindi kita minura. Ha? Ang sabi ko lang, we will not let this pass. Panagutan mo, kasuhan mo yan, anak. Yun ang sinabi ko. So sabi mo, may ka ng CCTV doon sa Mactan Airport para blatter ko. Pero nagpla-blatter ka sa akin, hindi mo kinuha ang pangalan kong tatanga-tanga ka. Ano yun? Excuse na lang yun? Para kunwari, may laban ka? Para kunwari, hindi ka mapahiya sa katangahan mo, ulaga ka? Ngayon sabi mo, nasisira ang time mo, ikaw ang gumawa, ikaw nag-create ng iskandalo. Ikaw yung naging bastos at pinahiya mo ang anak ko. Hindi ka man lang sana nagtanong or kaya kung nakita mo talaga sa bag ng anak ko yung cellphone mo, dapat binidyo mo dahil may isa pa naman kayong cellphone, di ba? Binidyo nyo or in-approach nyo ay ineng or iha or sino ka man. Bakit yung phone namin nasa bag mo? Hindi dapat ganun. Pero anong ginawa nyo? Hindi alam ng anak ko na napunta sa bag niya. Hindi niya rin alam kung paano nyo nakuha. So shout out din doon sa dalawang lalaki na nasa likod ng anak ko. Baka nga kasabwat kayo o baka mga modus operandi nyo na yan, mga budol kayo, baka kayo yung mga gawain nyo na yan. Kaya ito awareness na lang sa lahat ng nagbabiyahe, hindi lang tanim bala ang nangyayari ngayon, tanim cellphone na din. So ano yung gusto nyo? Ha? Kailangan nyo ng pera? Mambudol kayo? Sabutahin nyo yung taong kaya ninyo sabutahin? So ngayon nananawagan ako sa Cebu Pacific na ilabas ninyo or tulungan ninyo na mailabas yung CCTV na yan dahil yun lang ang magpapatunay kung sino talaga ang kumuha ng cellphone na yun at kung paano yun napunta sa bag ng anak ko. Sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kung nagta-travel tayo, lagi nating i-secured ang ating mga bag. Isarado ito mabuti or i-double check bago tayo sumakay sa mga shuttle bus. Dahil kung katulad nga ng mga taong ito na hindi naman sila talagang pangkaraniwang tao at isa nga silang mga ma-influensyang tao dahil marami silang mga followers at sikat nga silang mga content creator, ay madali nga lang sa kanila na linisin ang kanilang pangalan dahil nga kilala na sila sa social media. Pero kung paano nga kung mangyayari ito sa isang pangkaraniwang tao na walang masyadong kakayahan para gawin ang lahat ng ito. Kung sakaling mangyari sa atin ang bagay na ito, siguraduhin po natin gawin ang mga ginawa nitong si Kabatang kung saan ay hindi nga ito tumigil para malinis ang kanyang pangalan. Agad nga itong nag-report sa pulis at ipinablatter ang nasabing pangyayari. Dahil nga rito, kapag na-review ang CCTV at makikita rito kung sino talaga ang may pagkakamali at inosente pa talaga sila sa binibintang na pagnanakaw na ito. Dahil sa panahon nga ngayon ay hindi na lang laglag bala ang ating iiwasan pag nagta-travel tayo, lalong-lalo na sa ating terminal sa Pilipinas. At eto nga, nauuso na naman ang bagong modus, ang laglag cellphone. At kung nagustuhan niyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.